Kamusta, ako si Otako at ito ang ating kasunod na recap sa The Kingdom of Ruin Part 12 sa Season 1. Si Shiro ay desperadong sumubok na makatakas, ngunit patuloy si Adonis sa paghabol sa kanya ng walang tigil. Hindi makapaniwala si Shiro na si Duka ay lumalakas ang kanyang mahika sa simpleng sadya lamang. Hinahabol siya ni Adonis at pinadala siya nito ng napakalakas na puwersa na nagtulak sa kanya sa ilang gusali. Napagtanto ni Shiro mula sa atake na iyon na lumakas din ang pisikal na lakas ni Adonis, ngunit huli na. Nag-umpisa na ang panibagong atake ni Adonis. Sinabi ni Adonis na dala ng mga braso ni Shiro ang pinsala kay Duka, kaya hinapak niya ang isa sa mga ito. Dinumisan ng mga paa ni Shiro ang kanyang prinsesa, kaya kinuha niya rin ang isa sa mga ito. Napakasama na ng kalagayan ni Shiro ngayon, kaya sinubukan niyang humingi ng tigil, ngunit tumawa siya dahil alam niyang walang pag-asa. Hindi nakatawa si Adonis at sinimulan ang kanyang paraang sumusaman ng mahika. Ito ay higit pang kapangyarihan kaysa sa ipinakita ni Adonis noon, at sinabi niya kay Shiro na walang matitira sa kanya pagkatapos nito. Natakpan ng mahika ni Adonis ang buong lungsod at nagalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang nagsimulang umulan ng nyebe mula sa langit, at ipinaliwanag ni Adonis na si Chloe ang gustong gumamit ng sumpang ito upang tapusin ang 100 taon na tagtuyot. Pangako niya kay Chloe na gagamitin niya itong sumpa upang protektahan ang ibang tao, at dumating na ang panahon. Hindi pa nararanasan ni Shiro ang kahit ano katulad nito noon at namangha sa kapangyarihan ni Adonis. Lumitaw sa langit ang sumpa, at tinawag ito ni Adonis na ritual ng pagkapariwara. Tumanggi si Shiro na hayaang patuloy ito, kaya sinubukan niyang atakihin si Adonis, ngunit pinigilan lang siya nito at sinira ang lahat ng robot na kamay ni Shiro. Napatunayan nga si Shiro nang magsimulang mabatak ang katawan ni Adonis, ngunit hindi nag-aalala si Duka sa kanyang pagyayelo. Sinabi lamang niya na ang katawan ni Adonis ay nasusunog at binigkas ito bilang katotohanan. Hindi makapaniwala si Shiro na ginamit niya ang sadya upang magliyab ng apoy sa paligid ni Adonis at sinabi niya na hindi ito nagkakasaysayang. Napagtanto ni Shiro na mabilis na nauubusan siya ng mga pagkakataon, kaya gumawa siya ng isa pang pag-atake kay Adonis. Madaling pinigilan siya ni Adonis at sinabihan siyang hindi pa handa ang kanyang sumpa at ito ay nagdulot ng matinding hangin sa buong lungsod. Tinawag itong Absolute Zero at nagdulot ito ng malaking beam mula sa bilog ng mahika sa langit. Si Shiro ay wala na sa kanyang mga salita dahil hindi na siya makagalaw at sinabi niya na hindi dapat ganito ang mangyari. Lalong lumalala ang sitwasyon, at sinubukan ni Charmy sabihin kay Shiro na tumakas sa pamamagitan ng kanyang maliit na drone. Mas lalong tumindi ang mahika ni Adonis na nagdulot ng higit pang pagyelo kay Shiro at pagsira sa drone. Mahigpit na hawak ni Adonis si Duka sa kanyang mga bisig at nagsimulang magyelo ang buong lungsod. Sa grupo ng mga lumang bikers, ramdam nilang lahat na lumalamig na ang hangin. Nakita ni Punch na may kakaibang nangyayari sa layo at sinabihan ang lahat na magtago. Labis ang pagkalito ng lahat, pero napagpasyahan nilang pakinggan ang kanilang leader dahil may masamang paparating sa kanilang direksyon. Nagulat silang makita na ito ay isang snowstorm, at sa halip ay umuulan ng yelo. Nagsalita si Charmy sa kanyang koponan, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin dahil nawalan na sila ng signal kay Shiro. Kinuha ng mga satellites ang isang malaking sumpa at biglang pagbaba ng temperatura sa kanilang lokasyon. Nawalan na rin sila ng vital signs ni Shiro, kaya hindi tiyak kung buhay pa siya o patay na. Makikita sa satellite ang isang napakalaking ulap sa ibabaw ng lungsod, at nagpakita ng paghanga si Director Oa sa kapangyarihan ni Adonis. Malinaw na ngayon kung bakit mahirap hulihin si Adonis, at naisip niya na hindi madali ang pagtatanggal sa alagad ng bruha. Sa huli, hamupo rin ang bagyo, kaya lumabas ang lahat ng bikers, pero lubos silang nalilito dahil hindi naman talaga nagkakasno doon. Tumingin si Punch patungo sa lungsod at umaasa na hindi talaga patay ang kanyang mga kaibigan. Isang sulyap sa loob ng lungsod ay nagpapakita na si Adonis at si Duka ay natatakpan ng nyebe. Isang larawan ni Chloe ang biglang lumitaw at lumapit upang yakapin si Adonis. Hindi ito tunay na katawan ni Chloe dahil pinalitan ito ng paligid ng negel-alabang enerhiya. Iniisip ni Adonis kung paano niya ipinangako na gagamitin niya ang kanyang mahika para lamang sa pagprotekta sa ibang tao, at bigla na lang nawala si Chloe. Nakabawi na ng kamalayan si Duka at nagulat siyang nakatatakpan siya ng armadura. Pinrotektahan siya ni Adonis pero ngayon ay siya na ang nagsisimulang mawalan ng kamalayan. Tinanggal ni Duka ang pampamahagi sa kanyang ngunit nabagsakan pa rin siya at niyakap siya niya. Si Shiro ay kahit papapaano ay buhay pa at sinabi niya kay Duka na tila sila'y kahawig ng dalawang ibang tao, ang batang Reyna at ng ibang lalaki.
Hindi natatagal si Shiro, kaya gusto niya na si Thea ang magpadala ng mensahe sa Reyna kung sakaling makita niya ito. Gusto ni Shiro na malaman ng Reyna na kahit hindi niya nakuha ang inkarnasyon, ginawa niya ang kanyang pinakamahusay dahil sa Amblayverse. Iniisip ni Shiro kung mayroong mundo kung saan sila'y nagkasama. Ang mga ito ay maaaring maging kanyang huling mga salita dahil ang kanyang katawan ay lubos ng nag-iba kasama ang yelo na bumabalot sa kanyang katawan. Nabawi ni Adonis ang kaunti niyang lakas at ipinangako kay Duko na iaayos niya ang kanyang mga mata. Sa ibang lugar sa Rhea, labis ang paghanga ng lahat sa Reyna na mahilig sa fitness, si Doya, na naglalakad ng kung saan-saan sa lungsod. Lahat ay humahanga sa kanyang kagandahan at kakaibang kaalaman. Ang kanyang maliit na ehersisyo ay nasa lahat ng balita ngayon, at walang makapaniwala kung gaano siya kakalma. Sa katapusan ng kanyang pagtakbo, binati niya ang lahat ng kanyang mga tagahanga at nagbati ng magandang umaga. Hindi makapaniwala ang kanang kamay ni Daria na lumabas siya ulit sa lungsod at ipinamamanhik na magdala ng mga gwardya para sa kanyang kaligtasan. Wala namang takot si Doya, iniisip niya na sobra-sobra na ang pangangamba nito, at inaalala na mahal siya ng lahat. Wala siyang panganib, ngunit mas interesado siya sa pagtanggap ng mensahe mula sa mga tinatawag niyang mga korona. Hindi pa nila natatanggap ang kahit anong mensahe, kaya nagpadala si Daria ng isang masusing liham. Kung hindi sila makikinig sa kanyang hiling, magdedeklara ng digmaan ang siklo laban sa kanila. Nakabalik kay Adonis, tinakto niya si Duko at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa sobrang lamig. Sang-ayon siya na kasalanan niya ang pagyelo sa paligid. Nagmukha rin ang epekto ng kanyang malaking kapangyarihan sa lugar. Ramdam ni Duko na may kasalanan siya sa ibang bagay, at iyon ay dahil ginamit niya ang kanyang pampamahagi sa mahika kay Adonis. Malalim ang pagmamahal ni Adonis sa kanyang minamahal na si Chloe, at naiisip ni Duko na masama ang kanyang ginawa sa kanilang dalawa. Sinabi ni Adonis na itigil na ang kanyang kabobohan dahil siya mismo ang nagutos dito. Malakas si Shiro, at kahit hindi gusto ni Adonis aminin ito, walang paraan para siyang magtagumpay kung magkakaroon sila ng patas na laban. Inako ni Adonis ang kanyang responsibilidad sa pagkakampi-kampi sa lakas ni Shiro, pero hindi pa rin okay si Doa. Inutusan ni Adonis siya na itaas ang kanyang mga bangs, kaya nagtataka si Doa kung gaano nakahirap ang epekto sa kanyang mga mata at humingi ng paumanhin kay Adonis dahil sa kanyang pangit na anyo. Pinanagutan din ni Adonis ang kanyang nangyari pero patuloy pa rin si Daa sa paghingi ng paumanhin. Tiniyak ni Adonis na 19 na beses na siya humingi ng tawad, na sobra-sobra na, at ngayon ay naiintindihan na niya siya. Binigyang diin ni Adonis ang mga kahinaan ng babaeng ito na bulag sa lahat ng bagay, na siya ay malikhain, madaling matakot, at sa totoo lang, sagabal sa kanyang buhay. Siyempre, na-offend siya, pero sinundan ito ni Adonis sa pagsasabing ang kanyang kabutihan ay totoo. Nagpakumbaba si Adonis sa pagtawag sa kanya na ipokrito dati at nagtanong kung maaari niyang ibahagi ang kanyang kabutihan sa kanya rin. Walang maibigkas si Doa, at ipinaliwanag ni Adonis na mahihirapan siyang sa buhay kung hindi siya magiging matatag. Tinakpan ni Adonis ang kanyang mga sira-sirang mata, at ang kakaibang sagot ni Duka ay tila may humahawak sa kanya. Kitang-kita na siya'y medyo nababalot na, kaya binigyan si Yan ni Adonis ng sampal at ipinaalala na si Chloe lamang ang para sa kanya. Ipinaliwanag ni Adonis na walang pangmatagalan na epekto sa kanya ang pampamahagi sa pagmamahal, at tuwang-tuwa si Doa na marinig ito. Handa silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, at ipinaalala ni Zoka na dapat nilang pasalamatan si Mr. Punch dahil ang tent ng yelo na ibinigay niya ay naging kapaki-pakinabang. Halos mahulog si Duka at masaktan palalo, pero hinawakan siya ni Adonis. Nang maging nerbiyos si Duka at mapansin na hindi pa rin iniwan ni Adonis ang kanyang kamay, walang sinabi si Adonis kaya lalong naging nerbiyos siya. Nang biglang sabihin ni Adonis na patuloy siyang hahawakan ang kanyang kamay dahil sa madulas na lupa, nagulat siya. Sinabi ng isang mangmang na bruha sa kanya na kailangan nilang tulungan ang isa't isa, kaya natutuwa siya na sundan siya. Sa laboratorio ng pananaliksik, nakita natin na gumaling na si Yuki at nakatakas na sa kanyang tubo. Hindi niya papayagan na ang iba pang maglapit kay Adonis habang nangungumpisal siya nakikitilan niya ang kanyang kapatid. Nabalik sa ating pangunahing tauhan, mahigpit na hawak ni Duko sa kanyang kamay si Adonis. Ipinaliwanag ni Duko na napagpasyahan na niya na ang paghihiganti ay hindi mali, at tuwang-tuwa si Adonis na siya'y naiintindihan na. Salamat sa panunood ng buong recap ng Season 1.